Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, Emil at Mel at sa laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC Chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at dahil nga dito tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 na may basihan para isa lang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Tatlong counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umano'y pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan na mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017, mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Oplan-Tokhang mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa noong maupo sa Malacanang si Duterte. Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuyat at Gilbert Andres at Paulina Masida ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik muna sa inyo. JP, kasunod ng pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 dun sa lahat ng charges laban kay Duterte, kailan kaya posibleng simulan ang paglilitis sa kanya?
Oo, Vicky, hindi yan nakasaad dun sa mismong desisyon, pero ayon kay ICC Accredited Counsel Gilbert Andres, isa sa mga common legal counsel ng mga biktima o complainant, meron daw preparation stage na pwedeng abutin ng 6 na buwan at pwede ring abutin ng mahigit ng 1.5 taon. So kung matutupad daw o kung matutuloy daw yan, kung 6 na buwan, pwedeng mag-upisa ang mismong trial ng October ngayong taon o kaya October ng 2027. Vicky. Pwede pa rin bang i-waive ni Duterte ang karapatan niyang humarap sa mga pagdinig? Walang nakasaad na hindi niya pwedeng i-waive yung kanyang pagharap, pero nakasaad dun sa desisyon na talagang gusto ng pre-trial chamber na humarap ang dating Pangulo sa pagdinig na ito. Kailangan daw na humarap siya. Yun yung kanilang eksaktong pag-describe dun sa kanilang desisyon. Pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen pa, Vicky. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Posible bang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa kanila? Alam mo, yung nakatuon kasi yung desisyon ngayon ng ICC, Vicky, doon sa pananagutan ng dating Pangulo. In fact, may clarification pa sila na ang desisyong ito na inilabas nila ay sesentro lang mismo sa mga naging nakita nilang pananagutan ng dating Pangulo. Although itong si Attorney Conti, yung isa sa mga legal counsel ng mga biktima, dati nang sinabi na bahala na ang ICC kung sila ay magbibigay o maglalabas ng arrest warrant sa mga umano'y co-perpetrators o kasabwat ng dating Pangulo. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mahaba at komplikado ang pinagdaan ng proseso bago ang desisyong yan na mauuwi na nga sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa bansa na batayan ng mga kaso hanggang sa pag-aresto kay Duterte at sa mga hakbang ng prosekusyon at depensa sa ICC. Nakatutok si Chino Gaston. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Mula nang maupo sa Malacanang noong 2016, hindi nang himing magbitaw ng mga ganyang utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ang mga pagpatay sa ngalan ng drug war na umabot sa libo-libo. Do not kill intentionally. Killing, that's murder. But kung may baril at nakabunot pa lang o nasa baywang na, barilin mo na. Kasi bubunot talaga yan at ikaw ang mamamatay. 2017 nang dumulog na sa International Criminal Court o ICC ang abogado ng nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. 2018 naman nang buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation sa Pilipinas. Pero si Duterte hindi natinag. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. At ikinalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 ang kasunduang nagtatag sa ICC. Giit naman ng ICC, nasa jurisdiction nito ang Pilipinas sa mga taong bahagi pa ito ng Rome Statute. Kahit itong ICC, why would I defend or face an accusation before white people? You must be crazy. Wala na sa pwesto si Duterte nang mag-imbestiga na rin ang Senado na dinaluhan pa ni Duterte. Ako, di makulong, di masamkulong. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Call of duty of the president. May patayan. But it was not state-sponsored killing. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na
i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Sa hiwalay na investigasyon naman ng Kamara, hinamon niya ang ICC. I'm asking the ICC to hurry up. Pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Matapos ang 4 na buwan, may isinalubong sa dating Pangulo pagkalapag niya sa NAIA mula sa Hong Kong. warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Ineskortan siya papuntang Villamor Air Base at sinilbihan ng arrest warrant na inisyu ng ICC. Sa kabila ng tangkang pagharang ng kanyang mga kaanak at taga-suporta, 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Akin na yung anak ko! naisakay si Duterte sa chartered flight papuntang The Hague sa the Netherlands. Ikinulong sa ICC Detention Center si Duterte at naging unang dating Pangulong ng Pilipinas na pinaharap sa ICC. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Habang nakakulong siya, kinwestiyon naman ng kanyang defense team ang jurisdiksyon ng ICC. Humiling din sila ng interim release o pansamantalang paglaya at ng indefinite adjournment dahil sa kawalan na umano ni Duterte ng kakayahang makaalala kaya hindi na kayang sumalang sa paglilitis. Pero karamihan sa mga petisyon nila ay mababasura kahit iapila pa sa appeals chamber. Pinagbigyan naman ang hiling noon ng depensa na may pagpaliban ang confirmation of charges na unang itinakda dapat noong Setyembre. Natuluyan nitong huling linggo ng Pebrero kung saan inilatag ng prosecution at depensa ang kanilang mga argumento para matukoy kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Pero kahapon, nabasura ang apela ng depensa na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Kasunod niyan, inanunsyo ngayon ng ICC na tuloy na ang paglilitis sa dating Pangulo. Kinugasto na katutok, 24 oras. Sa ibang balita, nauwi sa barilan ang pagsisilbi ng arrest warrant sa isang wanted sa Zamboanga City. Nakatakas siya habang nadamay naman kaya namatay ang isang bata at 2 iba pa. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa rami ng dugo sa loob ng bahay, hindi maikakailang may karahasang nangyari. Sa bahay na ito sa Sinunok, Zamboanga City, ang mga pader nagkabutas-butas. Nagkalat naman sa labas ng bahay ang mga basyo ng bala. Ayon sa pulisya, isang engkwentro raw ang nangyari pasado 1:00 ng madaling araw kanina. 3 ang nasawi sa barilan at kasama rito ang isang batang 12 taong gulang. Kailangan niyo po managot kasi hindi po tama ang inyong ginawa. Kinuha niyo po yung buhay ng pamilya ko, ng papa ko po, ng pinsan ko, tsaka yung kapatid ko po. Imagine 12 years old, walang kamuwang-muwang, tapos ganun po ang nangyari. Sa report ng pulisya, naghahain sila ng arrest warrant laban sa isang Saddam Siddiq para sa kasong murder.
Sa pahayag na inilabas ng Police Regional Office 9, sinabi nitong nagpakilala daw ang mga miyembro ng PNP at AFP na maghahain ng arrest warrant. Pero bigla raw silang pinaputukan at dahil nalagay sila sa panganib, tumipensa ang mga tropa at nagkaroon ng maikling palitan ng putok. Na-recover daw sa crime scene ang isang M16 rifle at isang hand grenade. Pero ang kaanak ng mga biktima, itinangging nanlaban ang mga nasawi. Binaril po ng walang kamalay-malay, natutulog lang po sila. Hindi po sila ng laban. Nalaman ding hindi kasama ang hinahanap na sospek sa 3 nasawi at sa 3 sugatan. Nang kumpirmahin ng mga otoridad na lamang niwala pala sa loob ng bahay ang hinahanap na target ng warrant. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa pulisya para tutukan ng insidente. One thing is clear. The person that they were looking for in the search warrant is not the same person that was killed. I don't want to call it mistaken identity, but let's wait for the investigation. Yung nasa pangalan sa search warrant, iba yung tao na naging biktima. Iniimbestigahan ng pulisya kung may koneksyon ang sospek sa pamilya na nasa bahay. We have created a special investigative task group. We cannot answer yet as to the definitive answer to your question. That will be the subject of our investigation. Nagtungo na rin sa pinangyarihan ng krimen ng ilang tauhan ng Commission on Human Rights para magsagawa ng inspeksyon at kumalap ng impormasyon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagbago na ang plano ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagbiyahe sa 5 bansa kasunod ng anyay last-minute na pagpayag ng Office of the President na siya'y makaalis. Sinagot yan ng palasyo sa paghirit kaugnay ng tinawag nitong 6.7 billion peso question. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para sa araw na ito sana, April 23 hanggang May 15, ang ipinagpaalam na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa 5 bansa, ang South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at the Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama. Pero April 22 o kahapon lang inisyo ng Travel Authority, isang araw bagong biyahe. Sabi ng kampo ng bise, salamat sa tinawag nitong last minute na pag-issue ng Travel Authority. Pero nagbago na raw ang plano dahil hindi nila masiguro kung papayagan siyang umalis. Kaya hihiling siya ng panibagong authority. Sana raw, pakibilisan ang pagproseso nito para may sapat na panahong makapaghanda siya imbes na ilang oras lang bago umalis. May paglilinaw ang palasyo sa gitna ng mga malamang salitang ginamit sa pahayag ng bise. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng Travel Authority a day before. Ayon sa Malacanang, April 14, hiniling ng bise ang Travel Authority o isang linggo bago ito pinagbigyan. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Pero may mas mahalagang tanong ayon sa palasyo. Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Nagkataong mahigit 6.7 billion pesos din ang kabuang halaga ng may tinuturing na suspicious at covered transactions na dumaan sa mga bank accounts si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister mula taong 2006 hanggang 2025. Inihayagan kahapon sa impeachment proceedings laban sa bise ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ahensyang tumitiyak na legal ang mga pinansyal na transaksyon sa bansa. Pero kung tukol mismo sa mga transaksyon yan, walang reaksyon ang Pangulo ayon sa Malacanang. Gayunman, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. Idiniin din ng palasyo ang pagiging mataas sa opisyal ng gobyerno ng bise bilang tugon sa hiling ng bise para sa confidentiality sa mga impormasyon tulad ng mga biyahe. Sa palasyo galing ang detalye ng bansang pupuntahan ng bise. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig
considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan sa Bureau of Immigration na huwag payagang lumabas sa bansa si Congressman Martin Romualdez. Pagtiyak ng kanyang kampo, nasa Pilipinas lang ang dating House Speaker. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinagpaalam na ni dating Speaker Martin Romualdez sa liderato ng Kamara ang pagpapamedical check-up sa Singapore. Pinayagan siya pero inisyuhan naman siya ng Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Whole Departure Order o PHDO. Sa PHDO, inutusan ng Sandigan Bayan ng Bureau of Immigration na huwag payagan lumabas ng bansa si Romualdez at isama siya sa whole departure list ng immigration. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng hiling ng ombudsman na isyuhan si Romualdez ng PHDO dahil sa posibilidad umano na mag-abroad ito para takasan ng kaso. Sa parehong hiling, binanggit ng ombudsman ang posibilidad na masampahan si Romualdez ng kaso kaugnay sa katiwalian sa national budget. Tinawag pa nga siya ng ombudsman na mastermind sa kickback scheme na umaabot sa 56 billion pesos na konektado sa flood control projects. Binanggit din ng ombudsman na malapit umano sina Romualdez at Co mula pa noong 2007 at may pahayag na si Co tungkol sa pagde-deliver umano ng pera sa mga properties na mayuugnay umano kay Romualdez. Binanggit din ng ombudsman ang mga testimonya ni na Orly Guteza sa Senado at Christopher Esquivel kaugnay sa pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera sa nabanggit na property. Nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. At kaugnay naman ng whole departure order, ayon sa kampo ni Romualdez, gagamitin nila ang lahat ng maaring legal na hakbang para questionin ito. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. Iginiit din ng kanyang kampo na nasa Pilipinas pa si Romualdez. We clarify, Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Kamakailan, binanggit ni Romualdez ang papel ng ehekutibo o executive branch ng gobyerno sa proseso ng national budget. Kung may nagaganap aniyang katiwalian, nagaganap din ito sa implementasyon ng proyekto na nasa ilalim ng executive. Tinanong tuloy kanina ang palasyo kung tingin nito ay sinisisi ni Romualdez ang ehekutibo na kinakatawan ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Tila naging workation para sa cast ng Bubble Gang ang taping ng kanilang two-part summer special na mapapanood na this April 26 and May 3. Kung paano sila naghanda para maging summer ready, ichichika ni Nelson Canlas. Solid na katatawanan under the sun. Beach! Ang hatid ng Bubble Gang Barkada para sa kanilang two-part summer special. Can you please respect my space? Bukod pa dyan, ang kanya-kanyang pag-flex ng cast sa kanilang pinagpaguran at pinaghirapang toned bodies. Pero ibahin nyo raw ang ginawang paghahanda ni Buboy Villar na chill lang with his own brand of sexy. Simple na ng mga ang ginagawa ko sa preparation para dito sa Bubble Gang. I stayed healthy foods, tapos basketball 4 times a week. Si Charisse Solomon, bukod sa pagiging fit for their summer special, may iba pang nasa checklist. Paulit-ulit na sunblock,
walang humpay. Tapos syempre, kailangan maraming tubig. Actually, sa sobrang init, pag umiinom kami ng tubig, parang nag-evaporate na agad. Siyempre, pinakamahalaga sa set ang good vibes ng cast at crew. Ayon kay Michael V, bukod sa taping ng special episode, yearly outing na rin daw nila ito. Kailangan din daw na magsaya ang mga nagbibigay saya. Yung camaraderie. Alam ko medyo overused na yung word na yun, pero kasi yung bubble gang, hindi naman siya gang dahil sa mga cast lang naging gang to dahil sa mga staff, sa mga taga-production. So it's a time for bonding for everyone dito sa show na lahat nagpapakahirap to bring everyone entertainment. Tapos at the end of the day, nagkakaroon kami ng chance na mag-bonding at magkakwentuhan, makasabay-sabay na kumain, uminom, mag-happy-happy. Kaabang-abang din ang kwelang celebrity guests na mapapanood sa summer special ng Bubble Gang. This Sunday na yan, April 26 na ang first part. 6 p.m. pagkatapos ng 24 oras weekend sa GMA at Kapuso Stream. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.